Samantala, posible namang maharap sa patong-patong na kaso si Vice President Sara Duterte dahil sa mga paglabag umano nito sa panuntunan ng mga abogado maliban pa sa naging pagbabanta nito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines o IBP, ang Pangulo lamang ang may immunity batay na rin sa nakasaad sa ating konstitusyon. Magbabalita si Kyle Bulyas. Nilinaw ng dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines na walang immunity si Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, maaari siyang makasuhan kung may magsasampa man ng kaso laban sa kanya. Kaugnay ito ng mga binitawang salita ng Vice Presidente sa kanyang online press briefing nitong Biyernes ng gabi. Ayon kay Atty. Domingo Cayosa, tanging ang Pangulo lamang ang may immunity alinsunod sa konstitusyon. Maaari umanong makasuhan ng libel si VP Sara, kaugnay ng alegasyon nitong si First Lady Liza Araneta Marcos umano ang nasa likod ng pamimigay ng envelope ng may lamang pera sa Department of Education. Bukod pa ito sa umano'y grave threat ni VP Sara laban sa first couple at kay House Speaker Martin Romualdez sakali umanong may mangyaring masama sa kanya. Sabi pa ni Cayosa, posible rin umanong ma-disbar si VP Sara dahil sa paglabag sa Code of Conduct ng mga abogado. Meron ho kasi kaming napaka-importante, Canon 1 nga, ng Code of Professional Responsibility of Accountability ng mga abogado. That ang nakalagay doon, a lawyer shall uphold the Constitution, obey the laws of the land, and promote respect for law and for legal processes. So kung ikaw ay nanganganib sa tingin mo at ang iyong gagawin at i-broadcast na nangontrata ka na ng papatay ng 3 tao, that's not respect for the law or legal processes. Plus nagbumura ka pa. So baka pananagutin siya as a member of the legal profession, yung tinatawag nating disbarment proceedings. Ayon kay Cayosa, tila nalimutan ng ikalawang Pangulo ang obligasyon nito bilang isang public official at limitasyon bilang isang abogado. Matatanda ang sinabi ni VP Sara na may nakausap na umano siya para ipapatay sina Pangulong Bongbong Marcos kung may mangyari sa kanyang masama. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.